Hello, Scorpio. Ito yung reading mo for March 8 to 15. Okay. Or kung kailan makarating sa'yo. Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers. Kamusta kayo dyan ngayon, Scorpio? Taga saan kayo? Matagal na ba kayo dito or bago lang? Anyways, thank you pa rin sa pag-drop by bago man kayo dito or matagal na. At kung makaka-relate man kayo, pwede po kayong mag-comment dyan. In the recent past, Scorpio, any gender nga pala ito, Sun, Moon, Rising, Venus, sign Scorpio, any gender. Queen of Wands. Ito yung energy ng nai-insecure. Whether ikaw, kung nakakaramdam ka ba ng insecurity sa sarili mo, nakaramdam ka ba in the recent past ng insecurity pagdating sa relationship, or kung hindi ikaw yung feeling hindi secured, pwedeng may person na nai-insecure sa'yo. Okay? Kawalan ng confidence, Queen of Wands, reversed. Kung person, pwedeng fire, Aries, Leo, Sagittarius, no? Yung Queen of Wands na yan is a reminder na maging confident ka sa iyong sariling skin, Scorpio. Sa present mo, meron kang 6 of Wands. Ay, ang ganda. So, dito sa present mo, ganda. Nakikita mo ba kung gaano ka-happy yung mukha nitong lalaki dito? No, this could be your energy dito sa present, na parang very proud ka sa sarili mo, very happy ka ngayon, kasi parang ngayon nabibigyan ka na ng attention na deserve mo, Scorpio. At work man yan, or sa relationship mo, or kung saan man, no, parang, ayan, no, maraming tao na nakakapansin sa'yo, pwedeng nagkakaroon ka ng glow up, pwedeng maraming natutuwa sa'yo, maraming nai-impress sa'yo. Pero kasi itong card na to, this is a card also ng success. Pero sabi ko nga, hindi lahat ng audience mo ay natutuwa sa'yo for sure. For sure, meron dyan mga naiinggit, no? Pero hindi naman yun ang importante. Importante yung moment mo. Importante yung mga tao na pumapalakpak sa'yo, na-appreciate ka. What's next or in the near future? You have 9 of Swords. Puyat, stress, overthinking. Pag-iisip. Kung ano man ito, mga paparating sa iyo, mukhang meron kang mga bagay na ikakaalala at poproblemahin. Pwedeng mga yan, problema mo. Pero minsan kasi itong 9 of Swords is overthinking lang. Minsan hindi naman talaga ganun ka-worse yung sitwasyon. Nagiging worse lang dahil sa sobra nating pag-iisip. Okay? Ano ang best approach mo dito? Wow, Wheel of Fortune. Stay optimistic, stay positive.
Don't be afraid na mag-try. Bakit? Kasi upright yung Wheel of Fortune mo. Ito ay magandang timing kung ako tatanungin. Ito yung good fortune eh. Oo. Kaya, ibig sabihin, ang best approach is samantalahin mo itong good fortune na ito na darating sa'yo. Samantalahin mo itong moment na ito kasi ito yung period na papabor sa'yo. Magiging maswerte. So, andyan yung opportunities. Kaya, maganda na iaano mo yan. I-take advantage mo na kumilos ka. Diyan during the time na gumagana yung Wheel of Fortune. No, yun yung best approach mo. Kung meron mang mga bagay na hindi nag-work sa'yo before or in the recent past, parang ang sinasabi ng best approach card mo, isubukan mo this time. Kasi andyan ang Wheel of Fortune na nakatayo, no? Ano yung magiging challenge? Yung iba, sa inyo, pwedeng ang challenge ninyo, takot kasi kayong mag-take ng risk. Maaaring takot kayong pasukin to, takot kayong i-explore, subukan, makipagsapalaran, mag-leave ng comfort zone, or pwedeng iba, ang challenge nyo, hindi nyo alam paano nyo sisimulan itong new chapter na to, or new journey, kasi ang Fool is related sa new beginnings. Okay? Pwedeng may new beginnings, pero ang challenge nyo is hindi nyo alam paano nyo kakaharapin yan, sasalubungin, i-embrace, isimulan, no? Ano yung possible outcome? King of Pentacles, ang ganda. I think magiging successful ito. Kasi dito pa lang sa present mo, nagmamanifest na yung success. Sa tingin ko lang, kung ano man itong bagay na ito, related sa career mo, sa pera mo, sa love life mo, sa tingin ko, nakakatakot lang sa simula. Ayaw mo mag-take ng risk or hindi mo alam kung paano mo to i-embrace. Pero eventually, nakikita ko na magiging stable din ito. Successful or stable. So overall, yung pupuntahan netong mga to ay magiging positive yung outcome or successful. Okay? By the way, ako nga pala si Tin. Kung bago kayo dito, please don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pa-follow na rin po sa aking FB page kung gusto niyo po akong suportahan. Bawat isang subscribe, follow ay malaking bagay na po yan sa akin. Okay, malaking tulong na po yan. At kung gusto niyo pong mag-avail ng services, products, exclusive perks, dumiretso po kayo sa aking FB page. And mag-subscribe po kayo, meaning mag-avail po kayo ng subscription. That's the only way para maka-avail kayo nun. At mag-ingat lang po kayo kasi marami pong fake na gumagaya sa FB page ko. Kaya make sure na yung Purple Tin na pupuntahan nyo na FB page ay meta-verified, may check sa dulo. Okay? At kayo po yung mag-PPM. Kasi kapag hindi po ako nag-PPM, hindi po ako nag-add friend. Thank you rin po doon sa mga generous na star senders natin, mga nag-avail ng membership subscription, mga hindi umaalis yan sa membership subscription, pati na rin yung mga palaging nagla-like, nagko-comment, nag-share mga readings. Mirror, mirror, facing yourself in others, reflective relationships, self-awareness. Kung kung connection to, parang nakikita mo meron kang nakikita dito sa person na maaaring nagre-reflect din ng personality mo. Parang meron kayong something in common netong person na ito. Or pwedeng mini-mirror nyo yung isa't isa sa base sa mga ginagawa ninyo.
Halimbawa, kung ano yung ginawa niya sa'yo, gagawin mo rin sa kanya and vice versa. Parang ganun. O, Scorpio, kailangan mo daw ng pahinga. Recharge. O, kailangan mo ng mental rest. O, ito kasi ito yung paparating sa'yo. Sabi ko nga, sleepless nights, worrying or overthinking, problem, stress. Kailangan mong makakomeback. Kaya kailangan mo munang mag-rest. Physically, mentally, emotionally, no? Energetically, kung ano man yung kailangan mong rest, ibigay mo yun sa sarili mo para mas malakas kang mag-comeback. Ghosted, ayun lang. Iba dito, baka makaranas kayo na i-ghost kayo. Pwedeng i-ghost ka or ikaw yung mag-ghost. Depende na yan kung alin yung nagre-resonate sa inyo. Bigla na lang maglalahong parang bula nang walang explanation at merong maiiwan sa ere. Pwedeng isisin yung mga messages or pwedeng hindi isisin. Literally, pwedeng i-ignore or magkaroon ng disconnection silent treatment sa isa't isa. Breadcrumbs. Ayan, breadcrumbing. Nako. So, itong person na to talaga, ang ibibigay lang sa'yo nito, mga breadcrumbs, which means tira-tirang oras, papaano ka lang, bibitinin ka, papaasahin ka ng mga promises na hindi naman niya ikikip, hindi naman siya magko-commit 100%, alam mo yun. O, ang ganda, yung iba sa inyo dito may upgrade na magaganap sa inyo. Yung iba pwedeng sa trabaho, like promotion. Yung iba pwedeng sa salary ninyo, sa sales, kung meron kang negosyo, o yung iba meron kayong mga bagong mapupundar. Kung ano man itong bagay na to, it's clearly an upgrade, Scorpio. Ano man itong bagay na bibilin mo. Pwede ka rin merong mga maa-accomplish or maa-achieve. Plastic smiles. O, meron daw ditong mga fake na ma-encounter mo. Fake kindness, fake na friends. Yung mga tao na nakasmile pagkaharap ka, pero pag nakatalikod ka, iba. Di ba? In short, mga plastic. Hypocrites or plastic. Paradise, pagdating sa love life. Ooh. Wedding rings. Ay, ang ganda. Healthy choices. Cupid's arrow. Ooh. Wow. Ang ganda ng mga cards mo. Scorpio, kung ngayon, alat ang love life mo, pwedeng hindi ito yung person na tinutukoy. Bakit ko nasabi? Sobrang gaganda lahat ng lumitaw na baraha sa love life mo. Kaya, kung single ka man, wala kang jowa ngayon, well, ito ay isang person na paparating pa lang. Pero kung meron ka ng person sa ngayon at hindi maganda yung relationship ninyo, pwedeng this is, yun na nga, sabi ko, pwedeng ibang person to na darating sa'yo. Kasi itong person mo, itong next na person na to, kung hindi ka pa nakakasal, particular, pwedeng ito na yung person na pakakasalan ka, pakakasalan mo. Yung person na ihaharap ka na sa simbahan, magkakaroon talaga ng union, solid commitment, partnership,
marriage. At saka sinasabi, soulmate mo eh. Ayan no? Ito yung person na tutupad ng mga pangarap mo or yung person na pinapangarap mong makasama habang buhay. Siya yung person na tutupad na sa commitment and promise sa'yo. Paaaring soulmate mo siya. Ayan no? Puro paradise, happiness, expansion, joy, pag-iisa. Oneness, unity, union. This is a person na will commit to you fully, hindi kagaya nung isa rito na tinutukoy na i-ghost ka lang, i-breadcrumbs ka lang, no? Isi-scene mode ka lang, hindi ito yun. Definitely ibang energy to. Okay? Ito talaga yung seryoso, yung true love, at maaaring compatible mo talaga, soulmate mo. O kasi may mapapana ni Cupid eh. Pwedeng sabi ko nga paparating pa lang to. Mapapana kayo ni Cupid. Ayan o, meeting. Unexpected na mamimit mo itong person na to. O sabi nga this is healthy. Making healthy choices in love and in life. Ibig sabihin, this is a better person compared sa kung toxic yung present mo or toxic yung ex mo. Okay, Godspeed, babush.